breaking news, SP Alan at Senator Pia kinuwestiyon ang kredibilidad ni Matibag at isa sa bataan ni PBBM pabor sa ginawang aksyon ng OSAA sa nangyaring engkwentro sa loob ng Senado sa NBI. Ayan, so isa yan sa mga tatalakayin natin ngayong gabi kung ano ba talaga yung mga pangyayari ngayon at ng mga nakalipas na araw. Bali kasi ngayon nga nag-umpisa ng mag-convene ang Senado sa impeachment trial. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. At sa susunod, ayan, sabihin ko na sa inyo, nire-ready na natin baka by next week or Sunday mag-start na tayo mag-live. Mga 8 or 9 PM, ganun tayo mag-start mag-live. Bali, inaaral pa natin kasi bago nga tayo sa ganitong podcast na style ng vlog kasi dati talaga nasa field lang tayo tapos upload lang. Ayan, so kagaya sabi ko, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe ha. And so umpisa na natin itong video natin na tatalakayin. Calls for your resignation after what happened. Binabatikos po yung pag-alis ni Senator Bato, the shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to all these? Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako eh. Buong buhay ko naman ganun eh, di ba? So certain people are called for the job. So even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12 bakit ako? And may reason kung bakit. Kaya ikaw ang napili, Senator Alan, kasi abogado ka una sa lahat. Kaya talagang dapat naman talaga kasi ang umahawak ng institusyon katulad niyang Senado, abogado, yung may alam sa batas, hindi yung puro itbulaga. Diba? Hindi puro itbulaga. Wala namang alam, pati yung desisyon ng Supreme Court kinokontra, di ba? Imbis na liwanagin sa taong bayan, inililigaw niya ang taong bayan. Diba? Kaysa naman mapunta pa sa iba, sa'yo na lang, Senator. Diba? Kasi talagang nakikita namin yung kagustuhan mo na malinis ang pangalan ng Senado at makapaglingkod ng maayos sa taong bayan. Bakit ako? Maybe because I was there during the time of crisis. You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nag-suggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. Tama. Isa yan sa mga nagustuhan kong desisyon ni Senator Alan kasi parang pinakikita niya na narito pa kami. May pag-asa pa ang bansa. Kasi sa totoo lang, halal din ng bayan to eh. 'Di ba? Halal ng bayan tong mga senador natin. Bakit nila ginaganyan? 'Di ba? Biro mo papasukin ng NBI na walang coordination, walang proper coordination. 'Di ba? Sinasalbahe. Talagang lahat ng resource gagamitin para pabagsakin tong institusyon na to, sirain ang kredibilidad, 'di ba? Ng institusyon. Tapos kikidnapin ng isang senador, walang warrant of arrest. Sabi nga ng SC, walang ibang korte ang pwedeng mag-issue ng warrant kundi ang Pilipinas lang, 'di ba? 'Yun ang sabi ng Supreme Court. So, kailangan gawin ng ICC makipag-coordinate sa Philippine Court kasi 'yun ang sinasabi ng batas, hindi ng ICC, batas ng Pilipinas, 'di ba? Yan ang sinusunod natin eh. Yung batas natin dito, hindi yung batas ng mga foreigner, 'di ba? Ito namang mga tanga na to, halos kulang na lang halikan sa puwet yung ICC, 'di ba? Masunod lang ang kanilang batas doon. Madakip lang si Senator Bato, 'di ba? Kahit nalabag na sa constitutional rights ni Senator Bato, kahit labag na sa batas ng Pilipinas 'yan, 'di ba? So, ang message ko sa NBI, Ito, maganda to. hindi nyo natibag ang Senado. Yo. Totoo yun, NBI. Nakakatawa kayo, di ba? Nakakatawa kayo na akala nyo madadaan nyo sa lahat, sa lakas ng backer nyo, sa braso nyo. Hindi nyo alam. Palaban rin tong senador na to, di ba? Hindi nyo yan kaya. Maniwala kayo. Nakakatawa lang kayo. Diba? Lahat ng kasinungalingan, sinabi nyo na. Pero ang taong bayan, alam ang katotohanan. Diba? Na pinaiikot-ikot nyo lang kami. Sasabihin ng presidente, pinull out kayo. Sasabihin mo naman, wala kayong agent. Diba?
Pero, ang nakikita na ng taong bayan, nandoon kayo. Diba? Pinagloloko nyo lang yung mga sarili nyo, hindi kami. Diba? Yan ang tatak Marcos, panloloko sa taong bayan, pangungurap, 'di ba? Oh, yung 20 million para ma-impeach lang si BP Sara, 'di ba? 20 million binibigay sa mga congressman para dumami boto. O pag hindi pumabor sa inyo, ayaw ng congressman, kakasuhan nyo, magaling. Diba? Kakasuhan nyo. O tas tinatakot nyo pa si Jinggoy, si Villanueva, si Chis Escudero na kapag ka hindi sumama sa minority block, kakasuhan rin. Diba? Magaling eh. Kaso hindi natakot, diba? Laban kung laban, palag kung palag. Diba? Oh, paano ngayon yan? Hindi nyo mapapalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Tandaan nyo yan. Kasi yung mga senador na kumampi sa majority block na nandiyan ngayon, hindi nila ilalaglag si Senator Alan. Kasi nagtitiwala sila sa leadership neto na ipatutupad kung ano dapat yung batas ng Pilipinas. Hindi yung batas mo, Marcos. Diba? Diba? Hindi yung batas mo, Marcos. Yung batas ng Pilipinas. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Tama, totoo yun. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. Tama, dapat ganun pa rin. Stand firm, 'di ba? Na taas noo, na laban kung laban. Dapat hindi tayo sa Senado dapat hindi sila nagpapasilaw sa offer, 'di ba? Sa pera. Yan. Ganyan ang institusyon, bukod na institusyon, 'di ba? Kasi ang pinaglilingkuran nyo taong bayan eh. Gayahin nyo to si Senator Alan na talagang nanindigan para sa kapakanan ng taong bayan. Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense Tama. sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the Tama. last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Tama. Senate, but leadership matters, di ba? Hindi yung katulad ni Juan Boy. Naalala ko pa rin yung itsura niya na Itbulaga siya. Biglang nagpalit ng leadership, 'di ba? Kasi hindi tama yung ginagawa nyo eh. Pinagtatakpan nyo yung mga magnanakaw. Magkano ba offer sa inyo, 'di ba? Ilang maleta ba natanggap nyo para lokohin nyo ang taong bayan, 'di ba? Si BP Sara, 120 million hindi pa mapatunayan yung confidential fund na talagang binulsa. Eto patunay na naninakaw eh. Bilyon ninakaw sa flood control. Ayaw nyo imbitahan si Saldico. Magaling kayo. 'Di ba? Ayaw nyo imbitahan si Romualdez, ang lupit nyo Ang lupit-lupit nyo. Ilang maleta ba ang natanggap nyo dyan? Diba? Natatakot kayo sa 18 Marines para tumistigo laban kay Romualdez. Diyan naman pupunta talaga eh. Sino ba ang House Speaker ni Saldico? Sino ba ang naglagay kay Saldico dyan? Diba si Martin? O sino ngayon ang kinanta ni Martin? Diba ehekutibo? Executive branch? O, kanino patungo ang executive branch? Sa presidente. Yun lang yun. Alam nyo na kung saan pupunta ang investigasyon, kaso minamanipula nyo, pinapatay nyo yung investigasyon. Imbis na nalalaman ng taong bayan kung sino ang totoong magnanakaw, minamanipulate nyo para malihis yung investigasyon sa ibang tao, maiparatang sa ibang tao. Talagang malaki ang binayad sa inyo dyan So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Tama, totoo yun. Biro mo ba naman, paano hindi sila puputokan ni Major General Mau Aplasca? Ando doon na sila mismo sa area ng Senate. O di talagang pinutukan sila, 'di ba? May rules of engagement 'yan. Yang security sergeant of arms, may sariling rules 'yan. Hindi yan kapareho nan sa PNP.
meron silang ano diyan, batayan para ma-secured ang area na kailangan nilang puputukan nila. Pero ang tanong, may nadisgrasya ba, 'di ba? Wala. Oh, tapos kung makabintang kayo si Aplaska, akala mo pumatay ng tao, 'di ba? Binabaliktad yung sitwasyon. Hindi naman kayo puputukan niyan kung wala kayo diyan. Ba't kayo nandiyan? And sabi ng presidente, pinapaalis na kayo diyan. Ang sabi naman ni Matibag, wala kayong agent. Pero bandang huli, umamin rin na nandoon sa GSIS. Oh, Dapat kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. tama. Di ba? So kung mamato ako dito, batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako na mato eh. The Tama. one who takes you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Tama. Confirmed na may gunpowder yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yon ha. Sabi ko na hitman yun. Hindi yun basta driver. Hitman yun. Volunteer. Biro mo, wala kang badge. Sasama ka na sa operation ng NBI. Ano ka? 'Di ba? Striker o hitman. Yun lang yun. 'Di ba? Napaka-imposible magsasama ang isang government agency ng isang volunteer. 'Di ba? Imposible yun. Kung lihitimo hindi nga lihitimo eh. Kaya may kasama silang hitman, kidnapper, fall guy sa madalit salita. Fall guy. Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's lying all over Tama. going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Tama. Unfortunately, dati maraming nag-i-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Anyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inattack ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's Tama. what's sad about it. No? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari? Eyewitness din kayo eh. Diba? So, Sa madalit salita, hindi nila maitatago kung ano yung totoong nangyari. 'Di ba? Kasi nasaksihan nila. Kasi ang problema dyan sa interview na yan, merong mga bias media, mga bayaran. Hindi natin nila lahat kasi hindi naman natin alam. 'Di ba? Pero kasi sa tanong pa lang marirealize mo na parang something off, na something may pinapaboran. 'Di ba? Yun yung mga bias na media. yun din ang ano ko sa inyo. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for Tama. calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command pala. Tama. Kung ano Ito naman yung naging pahayag ni Senator Marcoleta. ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato? Hindi na, syempre, kikidnapin nga Kaso ang problema, kung dadalin talaga sa dahig. Kaso may kasamang volunteer. Hitman yun, di ba? Pagkatas nilang makuha. Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Kasi isa rin sa mga di natin pwedeng kalimutan na talagang malaki yung naging papel ni Senator Bato. Yung pagpunta niya dyan, napakalaki. Doon kasi nasiwalat lahat Kumbaga, doon nasiwalat yung kasinungalingan ni Matibag. Doon nasiwalat yung kasinungalingan ni President BBM. 'Di ba? Kasi saliwa yung mga pahayag nila ng kampo niya doon nasiwalat yung totoong banta kay Senator Bato na merong warrant of arrest. Kuno, 'di ba? Doon nasiwalat na walang warrant of arrest na dala ang NBI, pero dadakpin si Senator Bato, kikidnapin, 'di ba? Tapos meron pa silang hitman na kasama. 'Di ba? Kaya malaki yung naging parte ni Senator Bato, yung pagpunta pa lang, 'di ba? Kasi nagkahabulan na yung ginawa ni Senator Bato, doon kasi lahat nangyari nung pagbalik niya sa Senado. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Tama. Well, buhay niya yun But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakakalas? Yung tao ginawa niya.
Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? Tama. You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig? Sino ang tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din. Ganun kahigpit, 'di ba, kapag ka nakulong ka sa dahig, 'di ba? Kasi iba talaga yung batas nila ron eh. 'Di ba? Kumpara sa Pilipinas, doon wala silang pakialam sa karapatan mo bilang Pilipino. Ang papairali nila doon yung batas nila. Na kapag sinabing bawal, bawal, 'di ba? Kaso nga ang problema kung makakarating si Senator Bato ng dahig, 'di ba? Kasi bakit ang NBI nakakapagtaka bakit nagsasama ng volunteer? O tas napatunayan pa ngayon sa forensic na may gunpowder yung kamay. O ibig sabihin nagpaputok ng baril sa loob ng Senate, 'di ba? Ibig sabihin, hindi lang basta driver 'yon. Doon kasi na-establish yung yung gun for hire, hitman, 'di ba? Kung driver lang 'yon, hindi marunong humawak ng baril 'yon, 'di ba? Ano ang mangyayari kay Senator Bato? Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Aray ko. Pero totoo yun yung sinabi ni Senator Marcoleta na bayaran sila, yung iba sa kanila, yung media, bayaran. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayong membership sa ICC, nasa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga mga abogadong nagsasalita ng salita. Yung kasi mga abogado na yon, kung bakit sila ginagamit ni PBBM. Kasi may credential sila. Naging din ng law school. Naging din ng FEU, 'di ba? May credential sila. Kaya kumbaga yung trust ng public na kapag ka tinignan mo yung background nila, okay to din pala to, ganto ganyan, marunong sa batas to. Siguro totoo nga yung sinasabi nito. Pwede nilang maimpluwensyahan yung taong bayan. Pero sa totoo lang, sa mga nakakaalam at marunong magsiyasat kahit hindi abogado, mapapansin mo nagsisinungaling sila. Yun yung sinasabing kaya nilang baliktarin ang katotohanan, 'di ba? Kaya nilang bilugin ang ulo ng tao. Kaya mag-iingat tayo sa mga ganyan tao. Yung mga akala mo nagsasabi ng totoo kuno, ayun pala na bagsakan na ng maleta. Nililin lang nila kayo. Totoo. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Sinasabi rin doon ng Supreme Court walang ibang korte maliban sa Pilipinas ang pwedeng sampahan ng kaso. 'Di ba? So kailangan makipag-coordinate ng ICC sa Pilipinas kung may kaso yung Pilipinas. Gagawin mo lang, isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Eto panoorin nyo tong video na to. Ito yung kaganapan ihabol lang natin. Anim yung bumungan, nagkagulatan, bababa ka pa rin, second day, atras ako. Nakita mo, sinabihan sila ni Aplaska. Ibig sabihin, nandun na sila sa Senate. Bakit siya atras kung hindi sila magkalapit? 'Di ba? Isipin mo mabuti 'yon. 'Di ba? Ibig sabihin, papasukin na nila. Pero mo armado, naka-armalite 'yan, ano bang baril 'yan? Basta mahaba yung baril niya, 'di ba? Ibig sabihin, may close encounter na sila. Pero nagbigay pa rin ng warning si General Aplaska.
na baba mo baril mo. 'Di ba? Kasi nasa ano ka na, jurisdiction ka na ng Senate. Bawal ang baril dito, 'di ba? Pumutok si Aplaska, pinutokan ko rin. O, kita mo na. Nagbigay ng warning shot. Pero kung pinutukan siya, patay na yan. Hindi na makakapagkwento yan. 'Di ba? Kwento na lang siya. 'Di ba? Kwento na lang siya. Oh, pasalamat siya dahil may rules of engagement ang OSAA, 'di ba? Pasok yung anin. Yun, nagkapalitan na ng putok. Walo. Makinig kayo kay EXO. Siya lang masusunod. Sila nagulantang sila eh. Akala nila, hindi nila i-expect na puputukan sila ni Aplaska. Kaya ang bilin sa kanila netong binabanggit nilang EXO, wag sila makipag-engage. Kasi alam nila na pagka tinuloy nila yun, maaaring may mamamatay sa kanila. 'Di ba? Kahit na anong mangyari, hindi bibitawan ni Aplaska ang Senado. Kasi part ng trabaho niya na ipagtanggol ang Senado. 'Di ba? Hindi sila under ng kung sino-sinong institusyon, ng PNP, ng Army, hindi sila. Under sila ng Senado. 'Di ba? Kaya ang order na yan galing kay Senator Alan Peter Cayetano. Ano ba sabi ni Senator Alan? Pagtanggol mo Senado, kahit na anong mangyari, nasa iyo na ang desisyon. Basta ipagtanggol mo Senado, 'di ba? Sa matanong ko lang, bilang dati Ito yung sinasabi natin na si Torre ay nagbigay ng pahayag. Yan yung bata ni BBM na pinatrabaho niya para dalin sa dahig si Presidente PRRD. Ngayon, sinibak niya after iba na kinabang sa pwesto ni Torre. Ngayon, nagbigay ng pahayag si Torre. Panoorin natin. bilang dating police po. So yung firing of warning shots, is that allowed? Alam niyo po, depende yan sa kanya-kanyang rules of engagement, pero sa Philippine National Police manual, sa operating procedures natin, yung POP natin, ay bawal po yan. Pero siyempre, si General Aplaska nga ay hindi naman siya member ng PNP. So, Hindi siya member ng PNP si General Aplaska. Pero sa PNP, bawal magbigay ng warning shot. hindi siya covered ng regulations na yan. Hindi siya covered ng regulation na yon. Kaya paano mo sususpindihin Boyeng Remulla, 'di ba? Hindi naman siya part ng PNP, 'di ba? Paano mo sususpindihin? Paano mo sasabihin bawal magbigay ng warning shot? Hindi naman pulis si General Aplaska. Sergeant of Arms, magkaiba 'yun. Baka hindi mo alam. So, at the end of the day, kung ano man ang nasa usaan na kanilang rules of engagement, ay hindi ako masyadong privy. 'Di ba? Ito, si Police General Nicolas Torre. Siya na ang nagsabi na hindi siya part ng PNP, hindi natin alam kung anong rules of engagement nila. 'Di ba? Ibig sabihin, bukod na institusyon o bukod na armed force ang OSAA, 'di ba? Paano mo sasabihin ngayon, Boyeng Remulla, na bawal ang warning shot? Hindi mo naman pala alam ang rules of engagement ng OSAA, 'di ba? Sa PNP kasi yung tinutukoy niyo na bawal ang warning shot 'di ba? Ngayon, sige, At so hindi sakop yung OSAA noong sapagkat hindi naman siya PNP, po? Opo. 'Di ba? Napaka-imposible hindi alam yan ni Torre. Police General yan, Chief of Police dati, na tinanggal ni PBBM. Sinartates ang nakinabang. 'Di ba? Ito, kawawa naman to si Diwata Siya ang nagtanim, iba ang umani. Literal na ibang umani, 'di ba? Tuloy tayo. Pero ang tingin ko naman dun, si General Aplaska ay isang veteranong pulis. At hindi naman trigger. Veteranong pulis si General Aplaska. Pero kasi ngayong panahon na to, hindi na siya part ng PNP. Kaya meron silang sariling rules of engagement. Happy yan si Sir Oo nga sa tingin niya siguro, during that circumstance, kailangan na i-assert niya ang kanyang authority. Kasi yung sitwasyon bakit ka magdadala ng baril sa loob ng Senado? OSAA ka ba? Sino ang otoridad doon? Ang OSAA. Kaya kailangan niyang i-assert ang kanyang posisyon doon sa sitwasyon na yon. Kaya siya nagbigay ng warning shot, 'di ba? Maybe that's the way that he found it appropriate. So ginawa niya at nakita naman natin sa aftermath, wala namang namatay, wala namang nasaktan. So that de-escalate ang situation. So I think it was justified based ko sa pagtingin ko lang na at least lahat naman kung ano man ang naging damage
basag na salamin, pwedeng palitan. Mga Tama. puta sa pader, pwedeng kapalan. Bottom line, walang irreversible na may namatay. Tama. Yan ang pinakamagandang sinabi mo. Diba? Yan ang pinakamagandang sinabi mo, Diwata. Diba? O, paano ngayon yan? Bata nyo na yan, ha? Isa pa sa bata nyo. Si John Vic Remulla. Ano ka ngayon? Senator Trillanes. 'Di ba? Wala nga raw dumaan na warrant of arrest sa PCTC. Wala rin binigay na kopya sa DILG. Bakit nila uhulihin? Sabi ng DOJ, legitimate raw yung warrant of arrest. Pero may dinugtong siya ron. Hindi siya pwedeng i-manhunt si Bato. O paano ngayon yan? Trillanes, 'di ba? Ito kasing mga nilagay ni PBBM. Although hawak niya yan, pero kasi kapag nawala si PBBM sa posisyon niya, ayaw rin nilang malagay sa alanganin. Totoo naman eh. Kapag kanilabag nila yung batas na yan, pag iba na presidente, kakasuhan na sila. Diba? Ganun lang yun. Diba? O ngayon, sige nga, paano mo imamanha? Diba? Labag nga kasi sa batas kapag ka ipinatupad mo yung warrant of arrest ng ICC. Diba? Tama. Oo. At sabi nga ni General Aplaska is challenge sila verbally. O, biro mo bago magbigay ng warning shot, challenge nila verbally. Ibig sabihin, kinausap muna. Baba ang mga baril. Ba't kayo kasi nandito sa jurisdiction namin sa Senado? O, natural yun. Sasabihan sila. Part of the security team yun, di ba? Part ng seguridad yun. Na pababain ang baril. I-surrender ang baril. Kasi, saka alam na ng Senado kung ano intention nila, di ba? Tapos naka-bulletproof. Anong ibig sabihin? Di ba? Pupunta ba kayo sa gera? Di ba? Tapos pinababa nila yung armas, nagkaroon ng parang threat, kaya't Nagkaroon ng diskusyon kasi umatras eh. Kapag kasi, halimbawa, nagkaroon kayo ng confrontation, hindi kayo nagkasundo, umatras yung isa, ibig sabihin, magre-ready na yun to fire. Diba? So, inunana ni Aplaska kaysa siya yung madali, diba? O. Pero, ang kinagandahan kay General Aplaska, di niya pinutukan sa katawan o kahit saan parte ng katawan, pinutok niya sa taas. Diba? Wala nasaktan. Safe lahat. nagkaroon ng warning shot. Anyway, under Di natigilan ngayon yung NBI. O paano ngayon yan? Diba? investigation na yan, DOJ, hayaan nating tumakbo yung investigation. Ano tong picture? Ayan. Ito, yung kay Senator Pia. Ito yung hallway na sinasabi ko. O yan, mababaliw na ako sa kakahawak nitong mga gadgets. Pag naglakad ka dyan sa hallway, ito yung hallway. Ito. So, ang dulo niyan, dikit na yan dun sa premises ng GSIS because this whole thing is the GSIS compound. Paano mo ngayon sasabihin matibag na nasa compound, nasa part kayo ng building ng GSIS? Magkarugtong lang yan. Porket ba hindi nakakapunta ang publiko sa Senate, lolokohin mo na, 'di ba? Magkarugtong lang 'yan eh. Paano mo sasabihin hindi yan part ng jurisdiction ng Senate? Ngayon, pinutokan kayo. Sasabihin mo, wala yan sa rules of engagement, bawal yan. Hindi naman sila part ng PNP yung usaay. O ngayon nalagay kayo sa alanganin pati mga bata mo. Ano ngayon? Naninisi kayo? Kasalanan nyo naman kung ba't kayo nandyan. Diba? Isang malaking katangahan yan. Okay? Yun lang yun. Isang buo yun. Kaya NBI Director, Diyos ko, huwag ka manloko ng mga tao. Totoo yun, NBI Director. Huwag ka manloko. Nawala ako sa Senate, nasa GSIS, dikit lang po tayo para tayong boarding house. Magkakadikit. Hindi tayo para mga luxury mansion na makakapal yung pagitan natin, na may makapal pa na pader. Wala. Huwag mo kaming lokohin. At huwag mo lokohin ng taong bayan. You were right there. Not you personally, but your people. If you wanted to tell me and Senator Lauren that you wanted to help, you could have said, may tao ako sa GSIS kasi nag-request si President Veloso of GSIS ng security. Pwede silang tumulong sa inyo. Ba't walang ganun? Tama. Kung in good faith ka, di ba? Ibig sabihin kasi, may ginagawa kang kabalbalan dyan. Diba? Kasi kayo yung dahilan ng kaguluhan dyan. Diba? Ba't walang ganun? Isipin mo nga. Isipin niyo mga kababayan. Daming conspiracy theories dyan.
O yan, ang isipin nyo. Ba't naglolokohan tayo? Take a moment to think about it. Look at that. I'll show you the live photo. Ito, medyo mas mahirap intindihin. Pero, ayan no, paikot lang yan. Yan yung garden. Iisang building lang yon. And I wanna show you our address. Tuloy ko na to. So, kung galing ka dun sa taas, pababa, ayan lang yan no. Ito building namin. Ito yung garden. So, paano kung may agent siya dyan? Pwede naman kaming akitin. Pwede kaming barilin. Nakarinig nga kami ng barilan. Tapos sasabihin mo, wala kang agent? Tapos kinabukasan, meron, pero nasa GIS, nandun? O ito, staff ko to. Pababa sila from my office, yung ngayong balkonahe. Ang problema kasi dito sa mga to, tinatanga ang taong bayan. Salungat na pahayag, 'di ba? Pero bandang uli, malalaman mo talaga na nagsisinungaling. Pag pinagdugtong-dugtong mo yung video, talagang sinungaling. Pababa dun. Ang baba nun is yung garden nga na. Kaya mahirap yung bait-baitan Kunwari walang alam, sasabihin niya, hindi, pinalis ko ang NBI dyan. Diba? Bait-baitan Pag nabubo ko, bait-baitan. Sinasabi ko. Don't lie. Problema dito sa gobyerno, dami nagsisinungaling. Correction, madaming sinungaling. Diba? I wanna show our address. Do you have it in your phone? Here. Ito, pag ginugel nyo, Google ba to o Waze? Ewan ko, bahala na. Google. Senate of the Philippines. Address namin, Finance Center, GSIS Building. Ayun. Kasi nga nasa GSIS nga pa. Tama. Okay? So, yun yung naman yung point ko. Na, I want to add clarity to this. Na-stress sa'yo si Senator Pia. Ayan, so maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating ginagawang pagre-react dito sa kabalbalan ng gobyernong ito, sa political persecution na ginagawa nila sa kampo ni BP Sara, na hindi naman sila nagtagumpay. Diba? Lahat ng panunuhol, pananakot ay ginawa na nila. Nananatili pa rin Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Dito natin mapapatunayan na hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. So ayun, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok at patuloy nga sumusuporta. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi tayong updated sa lahat ng ating uploads. At abangan nyo sa susunod, baka sa Sunday mag-live na tayo, mga 8 or 9 PM ng gabi. Araw-araw na yon. Ayan, so hanggang dito na lang, magkita-kita po tayo sunod. Bye-bye.